Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas muna natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala amang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalama Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain at tapos natigil sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala. Kabagan mo kami at patawari, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw po maglagay, mga tagal dapat bigkasin, ikaw aking naasahan, bukas sa buong pangunawa, kaisipan na bawat na pakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness and beliefs and doubt. Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan ang mga aral, mga turo. Iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon po sa inyo lahat. Hasalat po ng ating viewers sa ating pong live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, sa ating pong beloved Minister Pods, beloved Teen sa Kalamamahal sa Buhay, dyan po sa dako ng USA, purihin ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Ating pong tatalakayin, mga minamahal, pamangatan po natin, the safest place. The safest place sa Tagalog, ang pinakaligtas na lugar. The safest place, ang pinakaligtas na lugar. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Psalm chapter 46, verse 1, verse 2, and 11. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. 11. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa mga awit, Kapitulo 46, versikulo 1 hanggang 2, talon sa 11. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagbagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago at bagamat ang mga bundok ay mga lipat sa kagitnaan ng mga dagat. Dito po sa 11, mga minamahal, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. The safest place, ang pinakaligtas na lugar. Amen? Maraming tao, mga minamahal, naghahanap sila ng ligtas na lugar. Maging papaano sila mabubuhay, papaano bubuhayin ang pamilya, saan pwedeng manatili, para maging ligtas, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan ng sinasabing safest place ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Sinasabing ang ating Diyos ay siya ang ating refuge, siya ang ating lakas, handang saklolo sa tinatawag na kabagabagan. Sabi ng ating nabasa, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan. Ampunan means refuge, mga minamahal, o kanlungan. Ang sabi, handang saklolo sa kabagabagan. Kapag tayo po ay nasa ating mahal na Panginoon, siya ang sinasabing safest place. Ibig sabihin, mga minamahal, dumating man ang kabagabagan. Dahil ang kabagabagan, mga minamahal, hindi maiwasan ng sinuman. Ayaw mo sa gusto, ang tinatawag na trouble ay darating. Yan ang sinasabing kabagabagan, mga minamahal. So bakit kapag ang tao ay nasa pinakaligtas na lugar, siya ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon, nasa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, meron siyang tinatawag na kalungan, meron siyang tinatawag na kalakasan. Kaya nga sinasabing, it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Dahil pag nalaglag ka na sa kamay ng Diyos na buhay, mga minamahal, wala ka na sa pinakaligtas na lugar. Pero habang ang tao, habang ang Kristiyano
na naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ay nasa tinatawag na kamay ng ating mahal na Panginoon. Yan ang tinatawag na safest place, pinakaligtas na lugar. Walang sino man maaaring kumuha sa iyo sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 2, kaya hindi ako matatakot. Bagamat ang lupa ay mabago, bagamat ang bundok ay mangalipat sa gitna ng mga dagat. So ano man ang mangyari, mga minamahal, sa kapaligiran, makita mong lumipat ang bundok sa kabilang dagat, makita mo mga minamahal na ang lupa ay nagbabago, ang sabi wala kang takot dahil alam mong ang kinalalagyan mo, siya ang proteksyon mo, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng verse 11, mga minamahal, ang Panginoon na mahukbo ay sumasa atin, ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sino ang sumasa atin, mga minamahal? Ang Diyos na mahukbo, ang Diyos na makapangyarihan. Yan ang kasama ng mga tunay na Kristiyano. Dahil ang tanging kanlungan lamang na pwede nating maasahan ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Kaya gumawa ka ng sarili mong kanlungan, mga minamahal. Itatag mo ang iyong sarili, hindi yan sasabihin kanlungan, mga minamahal. Pati nga yung kalakasan ng ating pangatawan, hindi nga natin pwedeng ipagmalaki. Hindi natin pwedeng sabing malakas tayo ngayon, mga minamahal. Sa ating sarili, masasabi natin yan. Because of pride na lang na malakas tayo ngayon. Pero sa pagtulog natin, hindi natin alam kung gigising pa tayo'y malakas, mga minamahal. Pero kapag tayo ay nasa tinatawag na pinakaligtas na lugar, na natiling ang Diyos na mahukbo ay sumasa atin, na natiling ang Diyos ay ating kanlungan, na natiling ang Diyos ay ating kalakasan, mga minamahal, sa susunod na araw, meron tayong kasiguraduhan na tayo ay nasa tinatawag pa rin na kaligtasan. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Panginoon ay saro ng kaligtasan na kapag tayo'y tumawag sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ay handang tumugon sa kanyang mga anak. Basahin po natin ating supporting verse. Kindly. From the book of Psalms, chapter 116, verse 13. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. God bless you po. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 116, talata ay 13. Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan uli natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya kung meron tayong kukunin, mga minamahal, hindi ang bagay na sa sanlibutan. Hindi ang bagay na gusto natin, sabi ng banal na kasulatan, kung meron kang kukunin, ang kunin mo ang tinatawag na cup of salvation o saro ng kaligtasan. Kaya sabi ng ating nabasa, ang aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Kaya paulit-ulit ang banal na kasulatan, mga minamahal. Kung tayo'y tatawag, saan tayo tatawag? Sa pangalan ng Panginoon. Kung meron kang kukunin, ano ang kukunin mo? Ang saro ng kaligtasan. Nang ibig sabihin, mga minamahal, yan ang ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Nang ang Diyos, mga minamahal, ay sinasabing safest place o pinakaligtas na lugar, binigyan ka ng kaligtasan, nasa iyo ngayon. Ano? Ang saro ng kaligtasan. Kalakip niyan na ikaw ay tumawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan yung ating tinatawag na privilege, mga minamahal. Tinatawag na great privilege ng mga Kristiyano dahil nasa iyo ang tinatawag na saro ng kaligtasan o cup of salvation, tumawag ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi na tayo lalayo, mga minamahal, sa mga patutulang na ating napakinggan. Ang hinihingi ng ating kapatid, 50 square meter lang. Bakit? Dahil ang kanilang tahanan ay nasa bangketa lamang, tagpi-tagpi, mga minamahal. Maging ang kanilang pagkain ay pinupulot sa basurahan lamang. Doon sila nabubuhay, mga minamahal. Yun ang lugar para sa kanila, pero hindi na sinasabing safest. Hindi sila ligtas, mga minamahal. Kahit mag-ikot ka sa dako ng Manila, sa dako ng Quezon City, makita mo, mga minamahal, yung mga taong tinatawag na street children o yung mga nakatirala, sabihin natin sa mga lansangan sa ilalim ng tulay, mga minamahal, yun na ang kanilang tahanan. Safe ba? Hindi safe, mga minamahal. Doon na rin sila mabubuhay. Kaya pagdating ng alas 8, makikita natin, mapansin nyo yan, mga minamahal, yung mga scavenger, kanya-kanya na sila ng punta ng lugar. Itatapon ng mga supermarket, mga minamahal na mga box,
at mga gate na magtatapon ng kanilang mga basura, hahalukayin nila yon, mga minamahal. Minsan nga, yung tinapon mong basura, kinabukasan, nakakalat na eh. Kasi ang kinuha lang, yung pinaglagyan mo. Yung pinaglagyan mo karton, kinuha, dahil ibebenta nila yon, mga minamahal, yung hindi pakikinabangan, iniwan, nakagalat sa gate mo, mga minamahal. Kaya hindi safe ang lugar para sa kanila. Maging ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pagkain ay hindi safe para sa kanila, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, pag ikaw ay nasa pinaka-safe na lugar o ligtas na lugar na walang iba, ikaw ay nasa kanlungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tumawag ka sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay tutugon sa iyo. Nanalangin yung ating mahal na kapatid, isang simpleng panalangin, mga minamahal. Anong sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo kami. Kahit 50 square meter lang. Ano ang ibinigay ng ating mahal na Panginoon? Hindi lamang safe na lugar, malaking lugar, 126 square meter ang binigay ng ating mahal na Panginoon. Meron silang tahanan, meron pa silang paupahan, mga minamahal. Pero saan lugar? Sa Makati pa, mga minamahal. O hindi ba? Sa Makati pa nakatira. Kaya sa mahal na Panginoon, mga minamahal, safe ka. Dahil nasa iyo ang tinatawag na pagkakataong tumawag ka sa pangalan ng mahal na Panginoon. Yun lang. Yung pamana lang ng mahal na Panginoon, yan lang ang inheritance mo sa mahal na Panginoon. Sinabi ng mahal na Panginoon, ikaw na aking anak. Ang ipapamana ko sa iyo, tumawag ka sa akin. Yun lang, wala nang iba. Walang kayamanan, walang ibinigay na kagalingan, pero may pangakong pag tumawag ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, tutugunan ng Diyos, ikaw na ang pinagpala sa lahat ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag tayo humingi sa mahal na Panginoon, hindi lang naman isang ating kailangan. Kailangan natin ng bahay, humingi tayo ng lupa, binigyan tayo ng lupa, kasama ang bahay. Ganun magbigay ang mahal na Panginoon. O meron ka ng lupa, meron ka ng bahay, paano ka pupunta sa gawain? Kailangan mo ng sasakyan, humingi ka ulit sa mahal na Panginoon, binigay ng mga Panginoon, brand new, 7-seater. Binasbasan ano isang linggo, mga minamahal. Hindi ba? Kailangan alam natin yon, mga minamahal. Kaya nga ang mahal na Panginoon, hindi natin dapat iwanan. Dahil sabi ng Banal na Kasulatan, pag iniwanan mo ang mahal na Panginoon, wala ka nang magagawa pa. Banal na Kasulatan ang sasabi, without God, you can do nothing. And you, by yourself, you are nothing. Sa sarili mo, wala ka na. Wala ka ng kwenta. Sa sarili mo pa lang pag iniwan mo ang mahal na Panginoon. Pero habang ikaw ay nanatili sa mahal na Panginoon, safe na safe ka. Sabi ng Banal na Kasulatan, magbubunga ka na, hihingi ka sa mahal na Panginoon, ibibigay pa ng Diyos ang hihingin mo sa Kanya. Kindly, read at the same time yung ating dalawang verses. The Gospel of John chapter 15, verses 6 and 7. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. The book of Psalm chapter 9, Verse 17. 17. Amen. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. God bless you po. Dito po sa 1 Kapitulo 15, versikulo 6 at 7. Kung ang sino man na hindi manatili sa akin, ay siyang matatabong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga ihagay sa apoy, at masusunog. Kung kayo magsipanatili sa akin, at ang salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay ihingin nyo ang anumang inyong ibigin ay gagawin sa inyo. Dito po mami naman sa 1 Kapitulo 9, versikulo 17. Ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati ang lahat ng mga bansa nagsisilimot sa Diyos. Amen. Lahat magsabi po ng praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 6 sa John chapter 15, mga minamahal, verse 6, kung ang sino may hindi manatili sa akin. Ang ibig sabihin, kung umalis ka sa safest place, umalis ka sa pinakaligtas na lugar, ibig sabihin, iniwan mo ang ating mahal na Panginoon bilang iyong kanlungan, bilang iyong lakas, bilang Diyos na nagbigay sa iyo ng tinatawag na cup of salvation o saro ng kaligtasan, iniwanan mo. Hindi ka na natili, mga minamahal, ano ang mangyayari? Sabi ng ating nabasa,
kung ang sino may hindi manatili sa akin, ito ang mangyayari. Siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, mga titipunin at mga iahagi sa apoy at masusunog. Yun ang magiging kalagayan, mga minamahal. Hindi ka na sing. Nasa iyo na ang lahat ng tinatawag na kapamakan. Sasabihin natin, mga minamahal, ang katapusan ng iyong buhay ay kaparusahan. Dahil ang sabi, kung ang sino man hindi manatili, ang magaganap, matatapon na katulad ng sanga. Matutuyo, titipunin, iahagi sa apoy, at masusunog. Ang ibig sabihin, wala nang kaligtasan pang naghihintay, mga minamahal. Kahit anong gawin ng tao sa kanyang sarili, hindi na siya makaliligtas, makakaroon pa ng comfort sa sarili niya. Ano man ang gawin niya, mga minamahal, wala na siyang tinatawag na cup of salvation dahil wala na siya sa pinakaligtas na lugar. Kaya yun ang kanyang kalagayan. Kaya subalit kung siya'y manatili naman, ang sabi ng verse 7, kung kayo'y manatili sa akin, ang mga salita ko'y manatili sa inyo. Bakit idinagdag, mga minamahal? Dahil ang tunay na nanatili sa Diyos, ang pinakaligtas na lugar na pinanatilian mo, dapat kasama ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin tayo na natili sa Diyos. Wala naman sa atin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil kung nananatili tayo sa Diyos, ang Diyos ay salita, ang salita ay nagkatawang tao, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Uulitin ko, kung kayo'y magsipanatili sa akin, ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Binalikan lang natin kanina yung ating nabasa sa Psalms, mga minamahal. Chapter 116, verse 13. Ang Panginoon ay saro ng kaligtasan at ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, mga minamahal, ay magkakaroon ng katugunan. Ito pa lang, supporting verse nito, mga minamahal, manatili ka sa pinakaligtas na lugar. Kung manatili ka, dapat sa pananatili mo, kasama ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, nasa iyo na lahat ngayon ang pagkakataon. Ang sabi, hingin mo ang gusto mo, ito ay gagawin para sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Wala naman sinasabi ang mahal na Panginoon kung ano ang ating ihingin. Pero one thing is certain, mga minamahal, kapag tayo humihingi sa Diyos, titiyakin lang natin na humihingi tayo ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit ka ba humihingi ng bahay, mga minamahal? Para meron kang tinatawag na dwelling place. Yan ang iyong lugar. Mananahan ka, papupurihan mo ang Diyos sa loob ng tahanan, uwalhatiin mo ang mahal na Panginoon, pagkatapos ng bahay-sambahan, meron kang safe na lugar na uuwian, na ang nagbigay sa iyo ay ang makapangyarihan sa lahat. Bakit ka humihingi ng sasakyan? Humihingi ka ng sasakyan hindi para mamasyal araw-araw, mga minamahal. O kaya hindi para kalimutan na meron palang Wednesday, Friday, and Sunday service na papurihan, walhatiin ang Diyos na nagbigay sa iyo niyan. Kaya pala tayo humihingi ng sasakyan, unat higit sa lahat, mahal na Panginoon. Bigyan mo ko ng sasakyan para palagi akong makarating sa inyong banal gawain at palagi kong madama ang iyong matamis at banal na presensya at mapakinggan ko ang iyong banal na salita na aking pananatilian na ikaw mismo ang iyong salita. Kaya may purpose, mga minamahal, kung bakit tayo humihingi sa mahal na Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, may humingi na hindi tinatanggap sapagkat sila'y humihingi, mga minamahal, para lamang sa kanilang sarili. Sabi ng banal na kasulatan, para gamitin sa kalayawan. Pero kapag tayo humihingi, mga minamahal, para gamitin sa gawain ng mahal na Panginoon at tayo mismo, labi natin ang magbubukas at magsasabi sa lahat ng makikinig, yung ating hiningi ay binigay ng Diyos, ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, balit kung hindi magkaganito, balikan natin ang verse 6, mga minamahal, ang sino mang hindi manatili, ang sabi, siya ay matutuyo, matatapot, iahagi sa apoy at susunugin. Ano ang katumbas niya? Kaya nilagyan natin ang supporting verse, Psalms chapter 9, verse 17. Ang katumbas, mga minamahal, ng hindi magpapatuloy o aalis sa pinakaligtas na lugar ay sinasabing masama. At bayang hindi naglilingkod sa Diyos. Ano kahinatnan na masama at bayang hindi naglilingkod sa Diyos? Ang sabi ng verse 19, mga minamahal, o verse 17 rather, Psalms chapter 9, verse 17, ang masama ay mauuwi sa Sheol. Pag sinabing Sheol, hell, mga minamahal. Yun daw masama ay mauuwi sa impyerno, sa hell, pati lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabing
kakalimutan muna natin ang Diyos na pinaka-safe na lugar para sa atin. Hindi natin pwede sabihin pagsamantala mula nating iiwanan, mga minamahal. Hindi ba? Mayroon nagsasabing, iiwanan ko muna ang malapit, hahanapin ko muna yung sarili. Lalo kang maliligaw. Hahanapin mo muna yung sarili mo. Ihinto ka muna sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Negative zero. Ang tsansa na makabalik ka. Pag yan ang ating sinabi, mga minamahal, hahanapin ko muna yung sarili ko. Pag nasa kalungan ka na ng ating mahal na Panginoon, nahanap mo na ang sarili mo. Dahil Diyos mismo ang humanap sa'yo, kaya ka narito. Pag narito ka na, nahanap mo na ang sarili mo. Sino ka pag tinanong mo ang iyong sarili? Ikaw ay anak ng Diyos na binigyan ng salo ng kaligtasan ng ating mahal na Panginoon, nilagay ka sa pinakaligtas na lugar ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin, hahanapin ko muna yung aking sarili. Hindi po, mga minamahal. Nahanap na natin ang ating sarili, mga minamahal. But prior to that, sa paghanap natin sa ating sarili, tayo muna ang hinanap ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga natuto tayong umawit. Naturuan tayo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Natuto tayong umawit sa ating mahal na Panginoon, yung tamang pag-awit. Kasi lahat naman tayo, kahit sintonado, hindi marunong umawit, umaawit naman tayo, mga minamahal. Hindi ba? Kung sino yung paborito nating singer, yun ang ating kinakanta. Pero ngayon, natuto tayo ng tamang pagkanta, ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Natutunan natin ang tamang pamumuhay ng kabanalan, mga minamahal. Yan ay mga aral na ating napakinggan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon na totoo naman ang lahat ng tumalima maging sa katapatan ng pagbibigay ng tithes and love offering. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo pinagpala, tapos tayo nagpatotoo, mga minamahal, yung sasabihin natin yung kumpleto. Nung ako'y magbigay ng aking tithes and love offering, kasi once na sabi natin yung salita, ako'y nagbigay ng tithes, pinagpala ako. Yung baguhan, sabi niya, tithes lang palang kailangan. Wala palang pinag-iba. Tithes lang palang ibibigay. Pag sinabi naman natin, nagbigay ako ng love offering, pinagpala ako. Sabi nung baguhan, love offering lang pala ibibigay. Pero hindi yan ang pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hindi yan. Kahit sa ibang bansa, hindi mo mapapakinggan. Wala kang makikita, mga minamahal, na nangaral, ang tama mo palang ibibigay, tithes and love offering para pagpalaing ka ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya sinasabing, bring ye the whole tithes. Sabi ng banal na kasulatan. Pag sinabing whole, mga minamahal, kasama ang tinatawag na love offering. Kasi kung hindi whole, hindi siya buo, mga minamahal, wala pa ang love offering. Kung merong love offering, wala yung tithes. Ang sabi ng banal na kasulatan, dalin mo ang buong ikasampung bahagi. Saan mo dadalhin? Buong ikasampung bahagi, kasama ang tithes, ang love offering rather, sabi sa kamalig ng Panginoon. Bakit nagkaroon ng love offering, mga minamahal? Ang sabi ng Malakay 3:8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Sabi ng tao, saan namin nanakawan ng Diyos? Maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan, sa ikasampung bahagi at handog. Kaya pag binalikan mo ang verse 10, bring ye the whole tithes. Ang sabi, dalin mo ang buong ikasampung bahagi. Ang ibig sabihin, kasama mong ibibigay, dadalhin mo sa harap ng ating mahal na Panginoon sa gawain ng Diyos ang iyong tithes and love offering. Kaya pag nagpatotoo tayo, bibigkasin natin ng buo, mga minamahal, para maliwanag, maintindihan ng lahat. Bakit ka pinagpala? Anong dinala mo? Nagdala ka ng buong ikasampung bahagi at handog sa kamalig ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat nating maunawaan, dalawa lang naman ang mangyayari sa tao. Ang siya'y manatili sa pinakaligtas na lugar, nasa kanya ang privilege, tumawag siya at humingi sa mahal na Panginoon, ibibigay ng mahal na Panginoon, o siya ay umalis, mga minamahal. Pero pag alis niya, mga minamahal, hindi na siya pwedeng mangarap pa. Wala na siyang papangarapin pang magandang buhay, kalusugan, kasaganahan. Wala ka nang papangarapin pa kahit isipin lang. Hindi mo na iisipin pa. Wala ka nang iisipin pa dahil sinasabing para ka lamang sangang itatapon, mga minamahal, susunugin sa nagniningas na apoy. So, balit kung manatili ka, mga minamahal, mai-enjoy mo ang lahat ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Yung sinasabi lang na humingi ka, ikaw ay bibigyan, mga minamahal, yun pa lang, pangako ng Diyos, mga minamahal. Pag ang Diyos ay nagbigay, higit pa sa inaasahan mo ang ibibigay ng ating pinakamamahal na Peso Kristo.
Kaya nga, marami tayong hiningi. Mahal na Panginoon, pagalingin mo ang rayuma ko. Ang pinagaling yung cancer mo. Hindi ba? Mahal na Panginoon, pagalingin mo yung goiter ko, pinagaling iba't ibang karamdaman. Isang araw, nakita natin, isa lang ang hinihingi nating kagalingan, lahat pala, pinagaling na. Wala na pala tayong karamdaman. Malusog na pala tayo, mga minamahal. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, ang gusto ng mahal na Panginoon, pagpalaing ka. Hindi lang sa financial, hindi lang sa material, kundi sa physical, higit sa lahat, sa spiritual. Yung pinagpala ka, na mahigit kang pinagpala sa spiritual, dahil kailanman ay mananatili ka sa ligtas na lugar. Yan ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga palagi nating sinasabi, pag pumunta tayo sa gawain, mga minamahal, ano bang panalangin natin sa ating tahanan? Naalis na tayo, hindi ba? Malapan, ingatan mo kami, wal hating partingin sa iyo ba na gawain? Minsan tapos na yung panalangin natin eh. Di ba? Minsan tapos na. Nasubukan nyo na ba yung malapay noon sa aming paglalakbay mula sa aming tahanan patungo sa gawain, ingatan mo kami, mawalhati mo kaming paratingin. Tapos na. Kulang pala, mga minamahal. Kulang. Dagdagan natin. Kasi si Haring David, mga minamahal, nung siya'y nanalangin, ang hinihinging niya, presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya pala pag-alis ng ating tahanan, dapat idagdag natin, mga minamahal, mahal na Panginoon. Pagdating ko sa iyong gawain, hanggang sa matapos, ipadama mo sa akin ang iyong matamis at banal na presensya. Para mananatili tayo, mga minamahal, sa pinaka-safe na lugar. Walang ibang ating mahal na Panginoon. Dahil nasa puso lang natin yan. Mananahan sa puso natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Safe na safe tayo. Kahit saan ka pumunta, mga minamahal, kakausapin ka ng mahal na Panginoon. Sasabihin kung ano ay yung gagawin para hindi ka madisgrasya at magbibigay ng bayang kapalit mo. Pero ikaw, intact bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang mabuting bagay para sa atin, mga minamahal? Para manatili tayong nananatili sa pinakaligtas na lugar. Dahil kahit basahin natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, maraming hindi nagpatuloy. Hindi ba? Si Dimas, kilala niyo si Dimas? Sino nakakilala kay Dimas? Taas ang kamay. Si Dimas. Si Dimas nakasama ni Pablo, mga minamahal. Hindi yung Dimas na ipinangako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Hindi, sa krus, nakasama ng ating malapit. Si Dimas, kasama ni Apostol Pablo. Assistant ni Apostol Pablo pag binasa natin ang banal na kasulatan. Yung naranasan ni Apostol Pablo ng himala, naranasan ni Dimas, mga minamahal. Pero pagkatapos ng himala, manalangin sila, ang ketongin ay gagaling, iba't ibang klaseng karamdaman ay gagaling, mga pinahirapan ng masamang espiritu, napalaya, mga minamahal, pero ang kapalit nun, sila ay dadalhin sa liwasang bayan at sila ipapaluin ng 40 times. Si Apostol Pablo, kaya niya mag-endure sa ganung kalagayan. Dahil tinawag siya ng ating pinakamamahal na Jesucristo, hindi niya binalikan pa kanyang buhay. Pero si Dimas, yun ang ayaw niya. Ang gusto lang ni Dimas, makita ang himala, maranasan ng himala, ayaw niya ng sakripisyo. Dahil palagi niyang nararanasan, sabi ng banal na kasulatan, at iniwan ako ni Dimas, sabi ni Apostol Pablo, at bumalik sa sanlibutan. Tingnan niyo? Kasi Dimas, mga minamahal, nawala rin sa pinakaligtas na lugar. Dahil hindi niya natagalan na pagkatapos ng pagpapala, ay merong pagsubok, mga minamahal, umalis siya sa ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, iniwan siya ni Dimas at bumalik sa sanlibutan. Wala nang pakinabang ngayon ang naranasan ni Dimas ng una, mga minamahal. Dapat mararanasan natin ang biyaya ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon mula simula hanggang sa kahuli-hulang sandali ng ating buhay kung hindi tayo babalik sa sanlibutan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ano ang pinakamabuting bagay para sa atin para mapanatili natin na tayo nananatili sa pinakaligtas na lugar. Basa. Kindly po. From the book of Proverbs, chapter 4, verses 26, 13, and 14. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Verse 13 and 14. Take fast hold of instruction, let her not go. Keep her, for she is thy life. Enter not
into the path of the wicked, and go not in the way of the evil man. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan Kapitulo 4, ang talata ay 26, balik sa 13 at 14. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Dito po sa 13, hahawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Para mapanatili natin ang ating sarili na tayo'y nananatili sa pinakaligtas na lugar. Ibig sabihin, nanatili tayo sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Tayo nasa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon, nasa provision ng ating pinakamalapit sa Kristo. Sabi ng verse 26, papanatagin mo ang langdas ng iyong mga paa at mga tatatag ang lahat ng iyong lakad. Naintindihan po natin. Ano ang ating gagawing panatag? Yung landas ng ating mga paa. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ito na ang lakad na inigay ng Diyos para sa atin. Isang tamang daan para sa atin, dapat maging panatag ang landas ng ating paa. Isa ang ating daan na dadaanan, mga minamahal. Malawak ba o makipot? Sinasabi ng Banal na Kasulatan, makipot talaga ang daan patungo sa langit. Makipot. Kaya nga konti ang pumapasok doon, mga minamahal. Konti man ang pumapasok, pero siguradong silang makakarating kung panatag ang landas ng kanilang mga paa. Kaya sabi ng ating nabasa, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at matatatag ang lahat ng iyong lakad. Kasi kung hindi panatag ang landas ng iyong paa, nasikipan ka sa daan na iyong lalakaran, pumunta ka sa malawak na lugar. Sinabi, malawak nga, pero pagkapahamak naman, walang katatagang naghihintay sa iyo. Naintindihan po natin. Kaya maraming nawawalang Kristiyano kahit sa Banal na Kasulatan. Si Judas, nawala sa mahal na Panginoon. Si Sapera, si Ananias, nawala sa mahal na Panginoon. Ang sambahayan ni Lot, nawala sa mahal na Panginoon. Natira yung dalawang anak niya at siya lamang mga minamahal. Dahil hindi naging landas ang panatag, ang landas ng kanilang mga lakad, mga minamahal. Pero maliwanag, ang hiningi, dapat maging panatag ang landas ng ating paa para matatag ang ating mga lakad. So ano man ang mangyari, panatag ka sa iyong landas. Maskip man, mahirap man, alam naman natin, Diyos ang nangako, mga minamahal, makakarating at makakarating pa rin tayo sa tinatawag na hangganan. Yun ang napakahalaga, mga minamahal. Hindi ka nakarating, nasa kalagitnaan ka lang, hindi ka naman nakarating, walang kwenta ang iyong sinimulan, mga minamahal. Ngayon, kung tayo ay magtiis, panatag lang ang landas ng ating paa, Diyos naman ang magtatatag ng ating mga lakad, Diyos pa rin ang kasama natin hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Nasa pinakaligtas na lugar pa rin tayo. Yan ang sinasabi ng verse 26. Verse 13, mga minamahal. Sabi ng verse 13, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya ang iyong buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Ito, versikulo to ng ating mga mahal na magulang sa Panginoon. Ating beloved Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved Mama Dear, sa mga Bible study, mga minamahal. Amen? Dahil tayong lahat ay natuto. Hindi dahil pumasok tayo sa Bible study, mga minamahal, o kaya marunong tayo. Hindi. Wala nga tayong alam, wala nga tayong napasok ang Bible school, rather, ang ibig ko sabihin, mga minamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan, tinuruan tayo. Pinagtagaan tayong turuan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Minsan na masakit ang turo, mga minamahal, pero kahit masakit, lumalatay sa ating mga kaluluwa, sa ating sa kalagitnaan ng ating mga buto, mga minamahal, pinagpala naman tayong naturuan at natuto, kaya nga pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng 13, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bibitawan, iyong ingatan sapagkat siya ang iyong buhay. Ito ang ating buhay, mga minamahal. Verse 14, huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng masasamang tao. Napakinggan po natin yon. Napakinggan natin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Meron sana akong gustong ikwento, mga minamahal. Simpleng kwento lang naman, pero may aral. Ayon sa mga versikulong binabasa natin ngayon, mga minamahal, meron kasi isang businessman na mayaman, gusto niya nang mag-retire.
pagod na siya, pero hindi niya alam kanino niya ipamamana yung kanyang company. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng isang meeting, mga minamahal, at doon sa meeting, ang bawat empleyado, pati yung janitor, mga minamahal, binigyan niya ng tagi-isang buto. Buto. Ang kanyang kabilin-bilinan, mga minamahal, itanim nyo ang buto na yan. Alagaan nyo sa bawat araw. Then after 1 month, bumalik kayo sa akin, ipresenta nyo sa akin kung ano ang magiging outcome ng buto. Sabi, kung tumubo na, bumunga na, kung sino ang pinakamalago, mga minamahal. Sa madaling salita, ang bawat isa ay tumanggap ng buto. Pero meron isang empleyado, mga minamahal, siya ang pinakamalungkot. Dahil araw-araw na magkikita-kita sila ng kanyang mga kasama sa trabaho, ang lahat ay nagkukwento, kamusta na yung buto mo? Yung buto ko meron lang, may ubusbong na isang dahon. Ikaw, dalawa na nga yung dahon ng akin eh. Samantalang siya, mga minamahal, isang linggo na, dilig naman siya ng dilig, sinunod naman niya yung instruction, mga minamahal, sinunod niya yung instruction. Pero walang tumutubo, mga minamahal. Sa madaling salita, lumipas na halos mag-iisang buwan na, siya ang pinakamalungkot. Ayaw niya nang pumasok, mga minamahal. Nag-announce yung kanilang, yung company owner. Ang sabi, ito na ang huling araw, kinabukasan, kinakailangang ipresenta nyo sa akin kung ano ang nangyari sa mga butong ibinigay ko sa kanya. Sabi nung isang empleyado sa asawa niya, ayoko nang pumasok. Bakit ayaw mo nang pumasok? Wala akong ipipresent. Bakit wala kang ipipresent? Hindi tumubo kasi yung butong ibinigay sa akin ni boss eh. Ano ba sabi ni boss sa'yo? Ang sabi niya kasi sa akin, diligan ko araw-araw. Ano bang ginawa mo? Diligan ko araw-araw. Inalagaan ko siya. Talagang nag-decide ako na siya'y tumubo at maipresenta ko ng maayos. O ginawa mo naman palang instruction eh. Bakit nahihiya kang humarap? Ginawa mo instruction, ano man ang maging outcome, humarap ka. Nakataas ang iyong noo, na ginawa mo ang tama ayon sa sinabi ng iyong boss. Sa madalit salita, napilitan siya, mga minamahal. So, huli na siyang dumating dahil hindi nga siya pupunta, dahil wala siya ipipresenta. Sa madalit salita, mula sa kauna-una empleyado nagpresenta. May bunga na, boss. Ito yung binigay mong buto, may bunga na. Talaga, ilagay mo dyan. Isa, ito, may bunga na. Nanganak pa nga eh. Ibig sabihin, meron namang usbong, mga minamahal. Siya, habang nandun siya sa likod, gustong-gusto niya lang umuwi. Actually, lumabas siya ng pintuan, pero sabi ng asawa niya, ginawa mo bang instruction? Ginawa ko, pero walang nangyari. O ang malaga, nagawa mo ang instruction. Sa madalit salita, natapos ng lahat, mga minamahal, hindi siya makalapit. Dahil dala niya yung paso kung saan niya inilagay yung buto, walang umusbong. Kahit katiting na dahon sa isang buwan. Sabi ng boss niya, tinawag siya. Sabihin natin, ang pangalan niya ay Pedro. Pedro, pwede ka nang lumapit. Ipresenta mo sa akin, ano nangyari sa buto. Dahan-dahan siyang lumapit, nakayuko ang kanyang ulo. Ang sabi niya, boss, ikinalulungkot kong sabihin sa'yo, hindi tumubo ang butong ibinigay mo sa akin. Ginawa mo ba instruction? Ayon yung sinabi, boss, ginawa ko. Araw-araw ko siyang diniligan, inalagaan ko siya, binubukol ko yung lupa para hindi tumigas, para kung sakaling magkaroon siya ng ugat, yung ugat niya ay maayos na dadaloy doon sa lupa. Kaya binubukol ko yung lupa, boss, ayon sa sinabi mo. Biglang nagsalita yung boss niya. Ngayon ay aking sinasabi sa lahat ng narito na ang magmamana ng aking company ay walang iba kundi si Pedro dahil ginawa niya instruction at siya ay naging tapat sa akin. Nagtakang lahat, mga minamahal. Boss, walang tumubo sa kanya. Talagang walang tutubo. Kasi ang ibinigay ko sa inyong mga buto, lahat yon ay dead seed. Ibig sabihin, buto na kailanman ay hindi tutubo. Tinitignan lang ng boss nila kung gagawin ang instruction at magiging tapat kung ano ang magiging outcome. Ang ginawa pala ng iba, nung hindi tumubo ang buto pagdating ng isang linggo, naglagay ng ibang buto. Yung iba naglagay ng ibang buto. Kaya nung mag-present sila, mga minamahal, iba-iba yung ipresenta nilang halaman. Iba-iba rin ang bunga. Bakit? Hindi nila sinunod ang instruction, mga minamahal. Ang sabi, yung buto na yan ang iyong aalagaan. Dahil hindi tumutubo, kumuha sila ng ibang buto, yun ang ipresenta nila, akala nila, mga minamahal, sa ganung paraan, sila ay magtatagumpay.
kabiguan ng kanilang natanggap. Pero ang isang taong tapat, mga minamahal, ginawa niya instruction. Ano man ang naging outcome o naging kalabasan, mga minamahal, inamin niya ang mahalaga na gawa niya kung ano ang pinagagawa sa kanya. O, di balikan na natin yung ating bersikulo, mga minamahal. Di ba? Kasi nanatili siya sa tinatawag na landas. Sa tamang landas. Ang tamang landas, sumunod ka sa instruction. Sabi ng verse 24 sa ating nabasa, mga minamahal. Balikan natin, Kawikaan, chapter 4, verse 26, ang sabi, papanatagin mo ang landas ng iyong paa at matatatag ang lahat ng iyong lakad. Yung mga kasama niya, hindi sila panatag. Gusto kagad nila sa simula pa lang, mandaya na, mga minamahal. Siya panatag siya. Hindi niya pinalitan ng buto, mga minamahal, dahil ang nasa kanyang kalooban, kung ano ang instruction, yon ang kanyang gagawin. Kaya hindi niya pinalitan ang buto. Kasi ang sabi, pag hindi tumubo, wala namang sinabi ang boss niya, pag hindi tumubo yan, kumuha ka ng ibang buto at alagaan mo yun, ipresenta mo sa akin. Ang sabi ng boss nila, yung buto na yan, ang aalagaan nyo at after a month, ipipresenta nyo sa akin. So sumunod siya, panatag siya sa kanyang lakad. Sabi ng verse 13, hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bibitawan, iyong ingatan sapagkat siya ang iyong buhay. Ay empleyadong tapat, hinawakan niya ang turo, hindi niya binitawan, mga minamahal. Verse 14, huwag kang pumasok sa landas na masama, huwag kang lumakad ng lakad ng masamang taong. Maari, naisip niya yon. Palitan ko kaya itong buto. Bakit yung mga kasama ko, lahat sila, umusbong na, nagbunga na, ipipresenta nila, bakit? O kaya bumili na kaya ako ng halamang may bulaklak na may bunga na. Di ba? Pwede niyang gawin yan, mga minamahal. Pwede niyang gawin, mga minamahal. Meron tuloy akong personal experience para dyan. Kasi sa amin, may mga halaman ako. Minsan, nasa ibang bansa kami, mga minamahal, pagdating ko, patay na lahat. Sabi ko, iniwan namin sa bayan naman, mukhang mainit ata yung kamay mo sa halaman, ah. Eh, wala na akong dinatang halamang buhay, patay na lahat, ah. Sa susunod, pag alis ko uli, namatay yan. Babayaran mo yan. Eh, punta uli kami sa ibang bansa. Pagbalik namin, tuwang-tuwa ako. Mayabong na mayabong. Ah, baka malamig na ata yung kamay mo sa halaman, ah. Mayabong na mayabong, eh. Eh, siyempre, kilala ko yung halaman ko yun. Nung i-chinek ko, ibang halaman na pala yun. Sabi ko, ang ginawa mo, bumili ka ng halaman, pinalitan mo lahat yung namatay na halaman. O nga po, kuya. Ah, di ba? Bisa ganun tayo, eh. Para makaligtas lang tayo sa konting pagkakamali, papalitan natin ng panibagong mali. Mga minamahal, ang maganda, yung mali, itama natin, manatili tayo sa pinakaligtas na lugar. Diyos ang ating kanlungan, Diyos ang ating kalakasan, Diyos ang tinatawag na saro ng ating kaligtasan. Kaya pag nagawa natin yan, last verse, kindly po. Last verse, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo ay nakasaginhawahan at meron tayong pinakasaklolo. Last verse, paghanda po ating manugtog, mga magpaawi. The book of Psalm chapter 146, verse 5. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Mga awit 146, versikulo 5. Maginhawa ang may pinakasaklulo sa Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Amen. Purihin ang ating mahalapen. Maginhawa ang may pinakasaklolo sa Diyos. Nasa atin ang kaginhawahan, mga minamahal. Minsan nararanasan natin isang bagay na hindi ayon sa ating kalooban, mga minamahal, pero yung kaginhawahan nandyan pa rin. Yung saya ng Espiritu Santo, hindi mawawala yan, mga minamahal. Nasa kaibuturan ng ating puso yan, mga minamahal. Pagtingin natin sa langit, mga minamahal, maalala pa rin natin, tayo ay nasa pinakaligtas na lugar, mahal na pa ng Jesus pa rin ang ating kasama, ang pangako ng Diyos para sa atin ay may katuparan. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. At umawit sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Wala tayong ibang kailangan sa ating buhay. Saan man tayo pumunta, hindi tiyak ang kaligtasan, mga minamahal. Pero kung mananatili tayo sa ating pinakamahal na Hesus Kristo, kahit saan tayo pumunta, sigurado tayong nasa pinakaligtas na lugar tayo dahil ang Diyos ang ating kanlungan. Sa kalungkutan siya'y ating kasama, sa kahirapan siya'y ating karamay, mga minamahal. Mga nibman, tayo aasa sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Tayo po'y umawi.
Chorus po muna tayo. Sa kadiliman, Ikaw ang siyang pananaligan. siyang pananaligan. Hallelujah. Dahakin lalim ng dagat. O Diyos, isa pa po. Lumakad ba sa kadiliman? Hallelujah. Hallelujah. Ang ating Diyos, ang ating pananaligan. Yes. Hallelujah. O Diyos, ako'y iniligtas. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal at maging sa kalungkutan. Ang ating Diyos, siya ang ating kasama. Maging sa kahirapan, siya ang ating karama. Sa panganib, siya ang ating aasahan. Kung may pag-adi sa'yo aasa, Hallelujah. O Diyos sa buhay, kanluran ka. Ang ating Diyos sa langit, siya ang ating kanlungan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kadiliman, ikaw ang siyang pananaligan. Maging sa kadiliman, tayo merong pananaligan. Hallelujah. Lalim ng dagat, O Diyos, Yes, hallelujah. Lumakad man sa kadiliman. Hallelujah. sa kadiliman, Ang ating Diyos, siya ang ating pananaligan. ang siyang pananaligan. Yes, hallelujah. Thank you so much, O Lord. Ikaw ay lagi namin kasama. Lalim ng dagat, O Diyos, ililigan. Ulitin po natin ang stanza. Sa kalungkutan ng ating Diyos, siya ang ating kasama. Ika'y kasama
maging sa kahirapan ng ating Diyos ang ating karapan. Pagdating ng panganib, meron tayong aasahan. Kung may Hallelujah. sa'yo aasa, Thank you so much, Lord God. O Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating buhay ang ating Diyos ang kay lumatag man sa kadiliman. Hallelujah. Sa ang Yes, thank you so much, Lord. Ikaw ang aming pananaligan. Hallelujah. Hallelujah. Minsan at lumatag man sa kadiliman. Hallelujah. sa kadiliman, Ang Diyos ang ating pananaligan. ikaw ang siyang Hallelujah. Meron tayong Diyos na pananaligan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ilalim ng dagat, ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. Hallelujah. Thank you so much, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Lumatag man sa kadiliman. Hallelujah. Yes, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapit na Yesu Cristo, ating beloved co-preacher, Brother Joe. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher Louis Angeles. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita, mga live webcast viewers, kayo po'y lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil narito po kayo ang Diyos ang nagdala sa inyo sa pinakaligtas na lugar, yung makapiling nyo at kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. The 4 requirements of salvation. Una po ay ang pananampalataya. You must have faith to our loving dearest Jesus. Siya po yung Diyos na nahayag sa laman, nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Second, you must repent. Repentance. Kailangan pagsisihan ng lahat ng mga kasalanan. You have to repent of all your sins and ask for forgiveness to our loving dearest Jesus.
The third requirement of salvation, pangatlong reglamento ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Baptism in the name of dearest Jesus. Acts 2:38. Through immersion and all of your sins, lahat na yung mga kasalanan ay mapapatawad. You will be forgiven. And the fourth is baptism of the Holy Ghost. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang siyang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Now is the day of salvation. Make your decision now. Accept dearest Jesus as your God, Savior, and Savior of your life. To our beloved newcomers, hallelujah, follow this prayer. Hallelujah. Raise your two hands. Hallelujah. And follow this prayer. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, I am a sinner, and I repent of all my sins from the day that I knew how to think until this very moment. Please forgive me, Father. I now receive you as my personal Savior, God and King of my life. I will serve you from now on until the day of your coming. Help me to do your will. I love you, dearest Jesus. Please enter into my heart, stand with sin, and cleanse me from all unrighteousness by your precious blood that flowed on the cross of Calvary because of me. I want to serve you from now on until you come. In the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. We will now pray for you. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Almeida, your end-time prophet, we thank you so much for the souls you brought at your feet and who accepted you as their Savior. We ask you to forgive their sins and write their names in the book of life. Make them real Christians by heart, in deed and in truth, and years of eternal life. Save them and all their loved ones. Hold them until thy coming. This we pray in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Continue serving the Lord until He comes. Yes, amen. Magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Habang kayo nagpapatuloy, yung faith niyo po, darating po at the highest level. Ikaw na. That is the best thing that ever happened to you. All of your prayers will be answered by our loving God. Testify the goodness of God. Invite your family, unsaved loved ones, our beloved, your friends. Dalhin nyo sila sa banal na gawain dahil hindi pa naman huli ang lahat upang sila'y magkaroon ng tunay na kaligtasan. Dalhin sila dito sa pinakaligtas na lugar. Hindi lang dito, higit sa lahat, ang ating iniintay. Yung makapiling natin siya doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya dito, kasunod na po yun, idadagdag na lang yung pagpapalang pisikal at material. Pero ang pinakamahalaga yung pagpapalang spiritual. God bless you all. We love you in the Lord. Dearest Jesus loves you more and more. At tayo tuloy-tuloy na po, prayer for the sick, pananalangin sa lahat nating pangangailangan. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Tayo po may minamahal ay manalangin para sa lahat ng ating mga prayer requests, ano man ating mga kahilingan sa ating malapit mga minamahal. Praise the Lord. Magsisipo muna tayo. Dakila po namin Diyos.
na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus, narito po kami sa iyong panalapaanan, mahal na Panginoon. Lubos na nagpapakumaba sa aming nasumpungan, sa iyong pagkukulang, pagkasala, sa iyong patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, masunod po namin lahat ng kautusan at maging handa sa araw na iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, at magamit mo rin po kami sa pagligtas ng maraming pangkalula, lalo na po ng aming mga mahal sa buhay, O Diyos, hallelujah. At aming inaalis yung tao sa pusong pasalamat, dakilang pasasalamat, wala Panginoon. Nagkaloob ka ng totoo mong propeta, amin naman ginagala magulang sa iyo, beloved na pastor, beloved na abad, and all beloved children, nangaral ng buong katotohanan, mahal Panginoon. Tinanggap namin ang tunay mong ebanghelyo at yung taglay aming kaligtasan, buhay na walang hanggan, mahal Panginoon. Pinagpapala mo sa lahat ng bagay, hallelujah, ang kalakasan at mahabang buhay na amin mga kinagmahal pastor, and all the beloved children, ay kayamanan higit pa sa buong mundong kayamanan, mahal Panginoon. Sabat patuloy may papangal na isang ebanghelyo sa buong kinapal at ang patuloy na sasagdali ng aming pananampalataya hanggang sa araw na yung pagbabalik. Salamat mo naman namin sa iyo, mahal Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilihans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan ng may karamdaman. Isip po natin minamahal ginagawa ng Pastor, the end-time prophet of a loving God, naglehans po sa atin at sa lahat ng ating mga loved ones at mga kapatiran sa buong mundo, mga minamahal. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mortal problems, financial problems, addiction, unbelief and doubts, carnality, body being glory, pride, lust, covetousness, materialism, poverty. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Be healed and be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal Panginoon, sa katuguran po sa lahat ng aming mga dalangin. Purihin ka, mahal Panginoon, sa kilang pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. At bilang pasalamat sa ating mahal Panginoon, hallelujah, banggitin po natin, maminamahal. Amilin tayo sa pagpupuri sa ating mahal Panginoon, ang katangang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Ito po yung napakamakpagrehang salita. Banggitin po natin 3 beses, maminamahal, sabay lokso. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At tatako po tayo sa ating mga announcement. Mga minamahal, narito po our beloved today preacher, Dr. Rick Alarcon. God bless you po, beloved preacher, beloved Ralph Blanco, at mga minamahal sa ating po mga mahalagang announcements po, nagpapatuloy po ang ating po banalagawin. Magiging po ang haligtaan, mga minamahal, kainli po ang ating po our regular worship services, Wednesdays, Fridays, and Sundays po. Patuloy po ating subaybayan ating pong central live stream. Tayo po, mga minamahal, sa mga bagoong po, sa mga bisita po namin dito, at ay minamahal, new webcast viewers po, ating po mapapanood through FB page JMCM Central Live Stream. Also through our YouTube channel po, JMCM TV, mga minamahal. Every Wednesday from 1 p.m. to 6 p.m. Also every Friday, 1 p.m. to 6 p.m. And Sunday po, maghapon po, ang panalagwan ng Jesus Crusade from 10 in the morning up to 4:30 in the afternoon. Meron po tayong TV program, mga minamahal, sa mga baguhan po. At maging sa mga beloved viewers po natin, ang ating pong TV program, it is being telecast every Saturday in the evening sa PTV4 Channel 4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight. And for our radio program po, ang Jesus Miracle Hour, ito po ay nightly Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight. 1 hour radio program po natin sa DZME, sa Radyo Uno po. Radyo Uno, 1530 30 kHz AM on your radio dial sa ata. Meron po tayong mga linya ng telepono sa mga nagnanais po ang magpapanalangin po o magpapayo po. Kahit kayo po sa mga minamalaming kababaeng Pilipino na nasa labas ng ating pambansa for prayer and counseling, please dial 837-29194 and 8375-1148. Sa mga ating minamahal kababayan po, mga minamahal, calling outside of our country, just dial 0 at the area code of Metro Manila, which is 0202-8375-1148. At ating pong website, mabibisita niyo po yan, www.jmcm.org. At ating rin pong bank account, mga minamahal, sa mga lahat po na
nais magbigay through our bank account po, mga minamahal. Just in case you have time po na to visit yung pong, the bank, or you can have it, mga minamahal, through online po. You can facilitate the transfer of your tithes and offerings, your vows po, mga minamahal, through online po, from the comfort of your own homes. Yan po ay sa Banco de Oro, BDO, Fairview Branch, at ang pangalan po niyan ay ang buong pangalan po ng ating pong banal na ministeryo. Ito pa isa pang savings account, SA, and the number is 000-3902-68577. Mga naman, ating mga nalapit mga krusada po, this coming Thursday po, yan sa Webes na po yan po ay sa Santiago, sa Isabela po, sa Sunday po, mga mala sa Valencia, Bohol, and the succeeding ating mga crusades sa Baguio City, sa Pangasinan, sa Antipolo. Pakikopya na lamang po ninyo, mga minamahal dyan po sa ating po mga information area, yung po mga schedule po na yan. At kanina po, before I give all the time for our closing prayer, we welcome also once again, we're so pleased, mga minamahal, nakadalo po, they were able to attend, our beloved brother Jeff Kaisan from the USA po. We also have one of our many visitors, beloved from Cameroon, Africa. We also have beloved brother Edward Rigam. Glory to God. Welcome, beloved brother. First time po nila nakadali dito, mga minamahal. Mag-iiba po, wala po yung pangalan dito, mga minamahal. Tayo na po ay tumayo habang atin na po nga ibinigay po ang lahat po ng panahon sa mga una sa ating panalangin sa pagkatapos. Aking minamahal ka po, mga aral, beloved brother Johnny Tinambunan. Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, mga minamahal, tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at pangalan mo, aming pinakamamala pa, Jesus, at sa unang dalangin naming kagalang-galang, at minamala Pastor Evangelista Will Estrada Almeida, your end time prophet, Lord God, malapay noon, kami po'y taos puso, na nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay at natapos ng banal na gawain, yung pinagpalat nilang isan. Maraming salamat po sa Ebanghelyo na kaligtasan namin napakinggan, at lalong higit sa lahat, sa iyong matamis at banal na presensya, na patuloy namin at darama sa tuwi-tuwi na. At sa aming pong pag-uwi, gabayan mo po kami pag-ingatan, para tingin mo kami ng maluhati sa aming mga tahanan, ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway, at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God
that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed your disease. You are the Lord, my healer. Oh, you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. Amen. Praise the Lord. God bless po, mga minamahal. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Our loving God bless you all. Praise the Lord.